Magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito ay itong pagkatalo po ng Petrogas Angels dito sa kamay ng Capital One. Ating pag-uusapan ano ba yung mga naging reason, ano ba yung naging dahilan, bakit natalo itong malakas na team. Kasi expected natin is mananalo itong Petrogas, but turn of events ay surprisingly nanalo po itong Capital One in 3 straight sets nitong nakarang araw. Ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin ano yung rason at ano yung naging dahilan bakit natalo ang Petrogas sa Capital One. Bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So yung tinambakan mga kapolitika ng Capital One itong Petrogas Angels nitong nakarang araw sa kanilang laro, kasi ang ating prediction noon at ating early forecast ay mananalo itong Petrogas Angels knowing na sila yung defending champion. And marami nga ang na-surprise. Actually ako personally ay hindi ko na pinanood yung laro, hindi ko na pinanood sa live yung match ng Capital One at Petrogas kasi alam ko na Petrogas yung mananalo. But all of a sudden is sinilip ko yung laro nila, yung match nila sa live, and nagulat ako mga kapolitika kung saan ay nakadalawang set na ng panalo itong Capital One at yung Petrogas naman is wala pang naipanalo. Okay, so ating pag-uusapan dito kasi naano ko na kung saan is marami ang nagtatanong at marami nga ang nag-wonder. Ito yung ating bibigyan ng reaction, opinion. Ano ba yung mga naging reason na sa tingin natin at base sa ating obserbasyon na kung saan bakit natalo itong Petrogas, kasi ang sabi nga doon sa mga comments ay dito daw sa Pool B ay bawal mag-petex-petex, but actually kahit lahat naman ng pool, either Pool A man yan or Pool B, ay bawal talaga mag-petex-petex kasi sa sinasabi na nga natin nagbigay tayo ng early prediction sino ba yung makakasali sa top 4. Okay, at nabanggit natin itong Chocomocho Flying Titans, but sinabi rin natin doon itong top 4 ay hindi pa final, liban na lang kung magkakaroon ng pa-surprise or talagang na-shock itong ibang mga teams. Even nga yung hindi mga supporters at tagahangaan ng Petrogas Angels ay nagulat rin mga kapolitika dito sa pagkatalo ng Petrogas sa kamay ng Capital One. So ito yung mga factor na sa tingin natin ay naging dahilan kung bakit talaga natalo itong Petrogas Angels. So yung unang reason talaga, yung primary reason dito na kung saan ay bakit natalo itong Petrogas ay sinasabi nila na pinag-aralan daw ng Capital One itong si Van Sickle, kasi obviously siya yung scoring machine ng nitong Petrogas Angels, kasi itong si Wilma Salas medyo humina na rin, maybe because of her age or maybe hindi siya nakapag-adjust pa dito sa kanyang team. But ang sinasabi ng iba, ang comment ng iba ay humina na nga din talaga, kasi dumarating naman talaga sa punto ng buhay ng isang player na kung saan is humihina rin talaga ang skills at ability sa paglalaro ng volleyball, kasi meron na mga bagong techniques na kung saan is kailangan rin lang pag-aralan. So isa yun sa mga naging reason itong paghina ng mga imports ng at pinaghandaan talaga ng Capital One itong laro. Okay, kumbaga itong Petrogas Angels siguro ang iniisip nila ay pwede na lang silang matulog dito sa laro ng Capital One, but unknowingly is na-surprise nga sila dito kasi yung depensa ng Capital One, isa rin sa mga factors yun. Okay, yung depensa nila, and most especially itong kailang libero, kasi ang sabi doon is magaling itong libero ng Capital One, at isa yun sa mga naging reason kung bakit nahirapang i-drop yung mga bola ng Petrogas dito sa side ng Capital One. At yung pangatlong reason na sa tingin ko is itong import ng Capital One, may malaking impact po yan. Okay, maybe na-influensya niya kasi itong si Marina Toshova, isang Russian yan. Kumbaga, actually nagbigay nga siya ng assessment dito daw sa estado ng volleyball dito sa ating bansa. So in that alone na nagbigay ka ng assessment, nakikita mo na kung saan is itong si Marina Toshova malawak yung kanyang karanasan, and at the same
time, hindi lang skills itong kay Marina Toshoba, nakikita rin natin yung leadership. Okay, and itong mothering niya dito sa kanyang team sa Capital One, kasi maybe doon sa unang laro nila with Akari ay hindi pa masyadong nakapag-adjust. So siguro pinag-aralan ni Marina Toshoba ano ba yung dapat gawin, kasi kung naniniwala ako na itong si Roger Goreyev is isa ring magaling na coach ito, but maybe 1/3 lang ng impact niya dito sa kanyang team. Sa tingin ko talaga is ang pinakamalaking factor talaga dito sa Capital One ay itong kailang import na si Marina Toshoba, kasi naano mo doon, na notice mo na kung saan is well distributed yung mga points. Hindi lang hindi naging scoring machine nga itong si Marina Toshoba, although malaki naman yung points na pinaulan niya dito against Petrogas, but nakikita natin kung ikukumpara mo dito kay sa Akari, kay Okaro, is nakita natin na kung saan is itong si Marina Toshoba ay hindi siya naging scoring machine dito sa Capital One, but ang nangyari is well distributed yung points sa kailang mga spikers, sa mga middle blockers nila. Okay, so ganun po ang nangyari doon, kasi itong nakikita natin is magaling yung leadership ng Capital One, at the same time napag-aralan rin nila paano ba maglaro itong Petrogas. Okay, so isa sa mga reason yun itong import, kasi itong si Marina Toshoba is isa ring Russian yan, and alam naman natin na well known ang Russian when it comes to volleyball. Actually naglalaro yan sila sa mga Olympics at sa mga World Championship dito sa volleyball. Ngayon lang kasi is hindi sila nasasali dito sa mga international events dahil nga na-ban sila doon sa issue nila sa Ukraine. Okay, so hindi sila kasali sa Olympics and sa mga volleyball nations league, but historically and traditionally talaga ang Russian yan is nakasali yan sila sa mga finals. So hindi malabo na ito yung naging reason ba, kasi galing rin doon si Marina Toshoba sa bansang yon kung saan ang volleyball ay talagang sikat sa kanilang bansa. Okay, and nakita rin natin yung petiks lang itong Petrogas, no, and isa rin sa mga sinisisi actually ng mga volleyball fans at even itong mga supporters ng Petrogas ay itong coach ng Petrogas. Ang sinasabi nila is merong favoritism, at sa tingin ko meron talagang problema itong Petrogas. Bakit? Ano pa yung silbi nitong mga nasa bench players na ito kung hindi man lang sila binubunot? Okay, at walang substitution na nangyayari, pareho lang naman silang sumasahod dito. Bakit hindi utilize ng coach itong mga players sila like si Myla Pablo at itong mga magagaling na players ng Petrogas Angels? So isa itong sa mga reason itong rotation ng mga players, kasi nakikita nila na bakit ano ba daw talaga ang meron dito kay Sabete, bakit laging nasa frontline itong si Sabete dito sa mga laro ng Petrogas Angels. And at the same time, itong errors din ng Petrogas, mga kapolitika, na kung saan is itong import nila nagkukumit ng mga errors. So kahit gaano ka pa kagaling at grabe yung puntos na binibigay mo para sa kupunan mo, kung nagpapaulan ka rin ng errors ay may tendency rin talaga na matatalo yung team. At ito rin yung isa sa mga factor at reason kung bakit natalo rin itong Petrogas Angels, dahil sa mga kinumit nila na errors. So far is yun lang naman ang ating personal na observation, kasi ako personally is nabigla rin ako dito sa pagkatalo ng Petrogas Angels laban dito sa koponan ng Capital One, na kung saan is nasa bottom team sila. Okay, and surprisingly is talagang natalo nila itong Petrogas Angels, but nakikita naman natin dito na babawi itong Petrogas dito sa ito lang talagang coach siguro is dapat nang palitan itong coach ng Petrogas Angels, dahil nakikita natin yung inequality sa pagbunot ng mga players na isasalang dyan sa loob ng court. Okay, so far mga kapolitika, yun lamang naman ang ating obserbasyon, ang ating personal na opinion. Bakit nga ba natalo itong Petrogas Angels dito sa laban sa Capital One? Kayo, ano ang inyong masasabi at ano ang inyong personal view at personal insights? Bakit nga ba natalo itong Petrogas dito sa Capital One? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.